Uy, nandyan ka pala. Kumusta ka? Okay ka pa ba? Ngayong buwan ng mga kababaihan, sa taong 2025, ipinagdiriwang ang kanilang di matatawarang ambag sa bayan. Sapagkat, babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Sa bawat sektor ng lipunan, may babaeng patuloy na lumalaban, nangangarap at nagbabago ng hinaharap. Mula sa tahanan hanggang sa opisina, mula sa lansangan hanggang sa larangan ng agham at sining, ang kababaihan ay haligi ng bagong Pilipinas. Ating kilalanin ang ilan sa mga kababaihan na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Sa Sitio Lilibdon, Barangay Maugog, sa bayan ng Jovellar, kinakailangang bumiyahe at maglakad ng ilang kilometro bago marating ang kanilang tahanan. Sa aking paglalakbay, dito ko nakita at naranasan kung gaano kahirap at katarik ang kailangang daanan mapuntahan lamang nila ang bayan. Dito ko nakilala ang 63 anyos na si Nanay Gloria na naabutan kong nag-iigib ng tubig sa balon na ito na gagamitin sa pagluluto para sa kanilang hapunan. Mahigit 4 na dekada na gumagawa ng mga katutubong sining at likhang kamay o handicraft si Nanay Gloria. Ilan sa kanyang mga produktong gawa ang naabutan ko. Nag-umpisa ako ng 20 years old pa lang ako. Nag-umpisa na akong gumawa ng bilao. Yung banig, yung paggawa ng walis. Kasi yun ang pinagbuhay ko sa aking pamilya. Doon na kami kumukuha ng kabuhayan. Yun lang ang pinagkakitaan naming mag-asawa, yung paggawa ng bilao. Naging supplier kami dito sa Tugubatan, Kamalig, Ligaw, Pulanggi. Supplier kami noon ng bilao. Kaya lang ngayon, yung mga anak ko, may mga asawa na, kaya gumagawa na lang ko paunti-unti. Malaki ang tulong ng pag-handicraft sa mga kababaihan kasi nakakaroon ng hanap buhay yung mga babae, hindi lang sa bahay sila. Nasa dugo rin ng kanyang pamilya ang paggawa ng iba't ibang kagamitan kagaya ng upuan at mga lamesa. Isa rin sa pinagkakaabalahan ng pamilya ni Nanay Gloria ang pag-aalaga ng mga hayop kagaya ng kalabaw na magagamit sa pagsasaka. Dahil sa limitado lamang ang kita sa pagbibenta nila ng mga handicraft, ito rin ang isa sa kanilang hanap buhay ang pag-aalaga at pagbibenta ng mga hayop. Isa si Nanay Gloria sa inspirasyon ng bawat kababaihan na patuloy na lumalaban sa hirap man ng buhay. Ang pag-unlad ay tiyaga at tamang diskarte para umangat sa bagong Pilipinas. Narito pa ang isang kwento ng babaeng lumalaban, nagsasakripisyo at nagiging inspirasyon sa pagbabago. Sa maliit at sa simpleng bahay na ito, nakilala ko ang 42 anyos na si Nanay Rachel. Isang single mother na naabutan kong naghahanda para sa kanilang hapunan. Wala silang permanenteng pinagkukuhanan ng tubig, kaya't nakikiigib na lang sila sa kapitbahay. Nagagamitin sa paghuhugas at pagluluto ng kanilang hapunan. Gulay na pechay sa gata ang naabutan kong niluluto ni Nanay Rachel para sa kanilang hapunang mag-ina. Ayon kay Nanay Rachel, isa sa pinakamahirap na nangyari sa kanyang buhay ay ang mawala ng katuwang sa buhay. Sumakabilang buhay ang kanyang asawa sa malubhang karamdaman na nagkataon na ipinagbubuntis niya ang kanilang bunsong anak. Ang pagtatanim ng kaunti sa munting bakuran na ito ang isa sa mga pangunahing hanap buhay ni Nanay Rachel. Kargo niya ang responsibilidad bilang isang ama at ina para maitaguyod ang kanyang 4 na anak. Sa daycare center na ito, dito niya pinag-aaral ang kanyang bunsong anak. Dito din po sila lumilikas at nag-evacuate kapag may mga kalamidad kagaya ng bagyo sa kadahilan ng pinapasok ng tubig ang kanilang munting tahanan. Sa akin pong obserbasyon, isa sa nagpapahirap kay Nanay Rachel ay ang kakulangan sa kuryente. Tanging umaasa lang sila sa ilaw gamit ang baterya. Dito rin po siya nakikicharge sa tindahan na ito kapag gusto niyang makikonekta at kumustahin ang kanyang mga anak. Sumasideline siya sa tindahan na ito para mag-repack ng ilan sa mga produkto kagaya ng asin at munggo. May maipangbili lamang ng ilan sa mga pangangailangan sa kanilang tahanan. Si Nanay Rachel ay isang huwaran, matatag sa kabila ng pagsubok, nagsusumika para sa pamilya kahit mag-isa. Isa siyang inspirasyon sa lahat ng kababaihan, patunay na kaya nilang umangat sa anumang larangan. Ilan lamang sila sa napakaraming kababaihang handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at ng bayan. Sa bawat sektor, sa bawat hamon, patuloy silang lumalaban at umaangat dahil sa bagong Pilipinas, kasama ang bawat babae sa paghubog ng mas magandang bukas. Ito si Eric J. Macandog, ang inyong tagapagtuklas. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat.